Sobrang dami nga pala naming patay na alimango. Hindi nga kasi kami nakapagbiyahe kahapon dahil sa sobrang laki ng baha. Ngayong araw nga guys, samahan niyo akong basalin yung mga naiwan naming alimango kahapon. Ganito na nga pala talaga yung routine namin tuwing umaga. Every time na nai-stock yung alimango namin. Pagka nga pala ganitong nai-stock yung alimango, hindi talaga namin maiwasan na mamatayan. Kahit ano nga pag-aalaga yung gawin namin, hindi rin talaga maiiwasan na mamatayan. Taon-taon na nga lang ganito yung nararanasan namin. Nasanay na nga lang kami sa ganitong sitwasyon. Halos magsasampung taon na nga rin kaming namimili ng alimango. Marami-rami na nga din palang pinagdaanan tong negosyo namin. Bago nga pala namin maabot yung kinatatayuan namin ngayon, maraming beses muna kaming nadapa. Kaya nga pala malaki yung utang na loob namin sa mga taong naniniwala at patuloy na nagtitiwala sa amin. Hinihiwalay na nga pala namin dito yung mga alimangong pwede pa naming makain. Hindi naman kasi porket patay na hindi na pwedeng kainin. Mga buhay pa naman yung mga yan bago sila mamatay. Dito nga sa lugar namin, hinahanap-hanap pa yan. Mura lang kasi yung bentahan ng patay. Maaga pa nga lang yan pero sobrang dami agad nang nakuha namin. Umalis na nga muna pala ako at papunta ako sa kubo ng lolo namin. Lagom-lagom na nga pala yung mga palaisdaan dito sa amin. Buti na lang yung palaisdaan ng lolo ko medyo malaki-laki yung pilapil. Muntik na nga pala ako dito ng abutan ng ulan. Pinapunta nga pala ako dito ng lolo ko at bibigyan daw niya ako ng ulam. Ito nga pala yung ibibigay niya sa akin. Alam na alam niya yung kiliti ko. Kumuha na nga agad ako dyan ng plastic. Baka magbago pa yung isip ng lolo ko. Sa saglit na oras pa nga lang yung nakalipas, grabe na agad yung tinaas ng tubig dito sa amin. Habang pauwi nga ako, parang may nakita akong nangaakit sa akin. Pagkadating ko nga pala, agad kong nilinis tong hibong bigay sa akin. At isinalang ko na rin. Pagka nga ganito kasarap yung ulam mo, sino ba naman hindi mapapadami ng kain? Umalis na nga pala kami para kuhanin yung alimango sa kabila naming pwesto. Nagbangka na nga lang pala kami kasi hindi pa rin talaga makadaan sa mga kalsada sa amin. Pagkadating nga namin, kinarga agad namin yung mga alimango dyan. Nagmamadali na din kasi kami at malaki na ang dilim. Mahirap din kasing maghakot ng kalakal pag inabutan kami ng ulan. Dito nga pala namin binababa yung mga kalakal namin. Ito nga lang yung tanging option namin. Ito lang kasi yung nag-iisang lugar na walang dadaan ng baha papunta sa bodega namin. Medyo mahirap nga lang iangat yung tray dito sa tulay. Ganito nga din pala yung sitwasyon namin nakaraang taon. Nandito na nga pala kami sa bodega namin kaya babay na ulit.